Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 20, 2024, Biyernes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Andres Kim Taygun, Pari at Martir, San Pablo, Tiong Hasang at mga kasamang mga martir. Mula po dito sa St. Anthony of Padua Parish, dito sa Silang, Cavite. Hatid ko po ang ating unang pagbasa sa araw na ito, na hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 15, verses 12 to 20. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At mula pa rin po dito sa parish ng St. Anthony of Padua, kung saan dito po ay madalas na marami po nagpapakasal. Naisipan ko po na ihatid ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, na kung saan pinapaalala sa atin yung pinakasentro ng ating pong pananampalataya, na lagi natin itong pinapahayag sa tuwing tayo po ay nagmimisa, na sinasabi natin na kapag sinabi po ng pare na ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya, at sabay-sabay nating nire-recite o kinakanta yung si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At ito po rin ang pinapaalala ni San Pablo, na kung saan maraming mga tao noon, mga hindi naniniwala kay Kristo, ibang mga paniniwala na hindi totoo ang pagkabuhay. So para sa ibang mga relihiyon, kapag namatay ang tao, ay magre-reincarnate o mapupunta sa kung saan man, babalik sa kung anong buhay na mayroon. Kung naging maayos ang kanyang buhay, pwede siya muling matransform sa ibang anyo o sa ibang nilalang. Pero sa atin po, sa pananampalatayang Kristiyano, pananampalatayang Katoliko, tayo po ay umaasa na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito, ay mayroong pang buhay sa kabila. Kaya nga pag namamatayan tayo, sinasabi natin ay sumakabilang buhay, dahil hindi lang ito ang buhay na dapat natin ding iniisip, kundi yung buhay din pagkatapos dito. Kaya sabi nga, kung paanong si Kristo ay namatay, tayo rin ay mamamatay. At si Kristo ay nabuhay, tayo din po ay kanyang muling bubuhayin. At doon sa kabilang buhay ay wala nang kahirapan, wala nang kagutuman, wala nang kung ano mang mga problema, kundi puro kapayapaan, kapanatagan na ang ating pong matitikman. Yan po yung pangako na buhay na walang hanggan ay binibigay sa atin ng Diyos, kung tayo po ay mananatili lamang na nananampalataya sa Kanya. Kaya nawa, patuloy natin na unawain ang aral na ito, ang pananampalatayang si Kristo ay namatay para sa atin, si Kristo ay muling nabuhay para sa ating din pagkabuhay. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.